So yan, so kamusta po mga ka-Streetwise? So ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, gagawan ko lang po ng maising content itong si Jason Sa. Kasi sa palagay ko ay nagkakalat po siya ng misinformation pagdating po sa West Philippine Sea. Parang nagiging pro-China na po ata si Jason Sa because maybe dahil po sa hatred niya sa ABS-CBN at saka sa mga ibang malalaking media company po sa Pilipinas. Well, ito lang okay naman si Jason Sa in general, pag nakikita ko naman yung mga opinion niya, okay naman. Pero syempre, hindi naman ako 100% agree sa mga sinasabi niya. Pero this time po mga kababayan, sobrang sablay po talaga ni Jason Sa. Kasi nga po, pinapalabas niya na parang na scripted. Na scripted po yung pagbangga ng China Coast Guard sa bangka po ng Pilipinas dun po sa West Philippine Sea. So para makuha po natin yung narrative po ng content po na to, ito pakita ko po sa inyo, no? So, hindi yan, sorry. So ito, okay. So nag-post si Jason sa kahapon. So ang sabi nga ni Jason sa ito, so nagkataon lang ba na sadyang nakasakay sa barkong nakikipagbanggaan sa South China Sea ang news team ng ABS-CBN, GMA at iba pa? Yon. So syempre sa post nga po na to, 'di ba? Nagtatanong siya dito na ano yan, nagkataon ba? Na kung kailan may banggaan, andun yung ABS-CBN at saka yung GMA News, pati yung iba pang mga media companies. So, syempre naman mga ka-Streetways, sobrang common sense lang nito. Na pinapalabas ni Jason sa dito na scripted. Yung nangyari or sadyang nagpabangga tayo. Diyan nga po sa West Philippine Sea. And then mga kababayan, hindi pa diyan natatapos, meron pa dito. At diyan po sa post po na yan, nag-comment pa siya. Hindi pa siya nakontento. No? Sabi niya dito, parang may naamoy akong mabantot dito sa dalampasigan. Parang may nakita akong drawing na nakasabit sa dingding ng bahay kubo. Yon. Siyempre, alam naman po natin kung anong ibig sabihin nito, na drawing lang. Na drawing lang yung nangyari po sa West Philippine Sea. Ewan ko ba. And then, hindi lang yan mga kababayan, meron pa dito. Kasi ito, para sa akin, no, kahit na medyo kabulshitan ito, medyo makukuha ko pa yung hugot ni Jason Sa. Na malamang siguro nga, galit nga si Jason sa ABS-CBN, kaya gumagawa siya ng ganitong klaseng opinion. Kahit po na dahil po sa opinion nga po na to ay tatamaan po yung resupply mission natin sa West Philippine Sea at saka sa Philippine Coast Guard, sige, baka nga naman may hugot. Pero mga kababayan kasi, meron pa siyang isang comment dito na talagang, parang iba na to. So, ang sabi dito ni Jason Sa, ang Ayungin Shoal ay hindi po itinuturing isla. So, sino bang may sabing isla yung Ayungin Shoal? Malamang merong nagsasabing iba na misinformed or uninformed. So, alam mo nang mali, pinatulan mo pa. So, ito pa. So, sabi niya pa dito, hindi rin po ito classified na lupain o bato man lamang, sabi niya. Kasi nalubog po siya tuwing high tide. Wala pong nabubuhay na damo o halaman man lamang dito. Kaya nga po, nasadsad at nabahura iyong barkong pandigma ng Philippine Navy doon. Okay. So mga kababayan, doon po sa mga aware sa nangyayari po dito sa West Philippine Sea, alam niyo na po kung anong sasagot dito. Oo, agree. Hindi naman po talaga classified as territory yung Ayungin Shoal. Kasi nga po, hindi naman po kasi isla yan. Pero mga kababayan, parte po yan ng exclusive economic zone ng Pilipinas. So ibig sabihin nun, exclusive economic zone, kaya nga sinabing exclusive kasi sa atin po yan, kung ano man yung makukuha po natin dyan po sa mga lugar po na yan sa Ayungin Shoal. Kung may makuha po tayong isda, kung meron po tayong makuwang langis, tayo po may karapatan dyan. So syempre mga kababayan, so ibig sabihin ba nun mga kasi yung mga streetways paulit-ulit na lang, no? So sobrang common sense na lang kasi nito. Okay. So ibig sabihin ba nun mga kababayan na porket exclusive economic zone ng Pilipinas yung Ayungin Shoal, ibig sabihin ba nun na may karapatan na yung China na mag-aligid-aligid dyan? Kaya nga exclusive economic zone yan, mayroon tayong karapatan kung sino yung mga barko na pwedeng mag-aligid dyan, kung papayagan natin o hindi. Hindi yung tayo pa yung magpapaalam sa China kung pupunta ba tayo sa mismong exclusive economic zone natin. So, ganun lang po ka-basic yun. Diyos ko naman, Jason, no? And by the way, mga kababayan, no, so ito. So, balikan po natin ito. Nakataon lang ba na sadyang nakasakay sa barko, nakikipagbanggaan pa talaga yung word na ginamit niya, no?
Nakipagbanggaan sa South China Sea ang news team ng ABS-CBN at GMA News at iba pa. So ang pinaka inaalmahan talaga dito ni Jason sa itong video po na to nakuha po ng ABS-CBN. So ito po 'yan, no? So ito po yung video po na nakuha po ng ABS-CBN na nakuhanan po talaga ng video na nagbanggaan mismo yung barko. Okay. So kasi ito po kasi yung first time na nangyari po ito na nakuhanan po ng media yung pagbangga po ng barko. So ito yung inaalmahan ni Jason sa dito. So panoorin natin to, no. Saglit lang naman to. Teka lang, liitan natin baka ika-operate ako ng ABS eh. So yan. Okay? Kung isa itong Chinese maritime militia vessel na nakabangga sa ating barko, ayan, na PRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Nakabangga sa ating barko, ayan. Yan. So diyan po nagkaroon po ng malisyosong opinion si Jason sa bakit merong media kung kailan nagkaroon ng banggaan. Well, mga kababayan, sobrang mali po kasi noon. Mali 'yon kasi pakita ko sa inyo mga ka-streetwise, no. Ito po ay balita nung May ba to? Teka lang. Okay, May 1, 2023. Okay, so ngayon taon lang to. So May 1 pa to na balita, no. So nagbabala na po talaga si Commodore J. Tariela po ng Philippine Coast Guard. So sabi nga po dito from CNN Philippines, Philippine Coast Guard, China should rethink behavior. Presence of journalists in maritime patrols may continue. So ibig sabihin nun mga kababayan, doon po sa nirereklamo ni Jason sa kung bakit merong media sa mismong pangyayari po kung saan nga po nagkaroon ng banggaan, meron na pong babala dito si Jason, si J. Tariela noong May 1, 2023 na magpapatuloy po yung presensya ng journalist doon po sa maritime patrols doon po sa West Philippine Sea. At para makuha po natin yung content, ito ang sabi niya pa dito, they should probably consider behaving in accordance with the international law so that there will be no news that would show them in a negative image. Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, told CNN Philippines. Ayan mga ka-streetwise. Doon po sa sinasabi ni Jason na teka lang, bakit merong media doon? Nagsalita na nga po yung PSG natin, yung Philippine Coast Guard natin, nung Mayo pa lang, na magkakaroon pa po talaga at magkukontinue at magpapatuloy pa yung presensya po ng media dyan po sa West Philippine Sea kapag meron pong maritime patrols. So malisyoso yung post ni Jason sa dito. Hindi ko lang talaga alam kung bakit marami pa rin naniniwala, no? At bukod po dyan mga kababayan, ito medyo interesting po kasi ito. At sana man lang, no, kung magpapatuloy itong ginagawa ngayon ng gobyerno, sana ipatawag na rin po pati yung mga vlogger, pati na rin itong si Jason no, para para man lang mapagsabihan. So ang sabi dito sa balita po, no, ito po ay nalathala no October 23. Yan. So ang sabi dito, Philippines confronts unlikely adversary in South China Sea row. Philippines echoing pro-Beijing narratives. So, kinausap po ng gobyerno po natin yung mga personalidad na nagkakalat po ng pro-Beijing narratives. Okay? So, continue natin to dito, no? Sabi pa dito. Some government officials have publicly criticized the group. Others like to complain privately against news organization giving them space in their broadcast and publications. So, nagrereklamo na po yung gobyerno natin about nga po dito sa mga personalidad na nagkakalat po ng balita at tila pinopromote pa yung China narratives. Well, mga kababayan, ito lang in my own opinion, medyo risky ito at medyo sensitibo po kasi itong usapin na to. Kasi alam naman po natin na merong lusot po dito yung mga tatanga-tanga at yung mga gago na pro-China ng mga Pilipino. Kasi sasabihin na naman nila na bakit kami kinakausap ng gobyerno? Freedom of speech namin to. Freedom of expression namin to. So ano to, kinikitil nila yung malayang pamamahayag natin? Sigurado ako ayan po yung gagawin nila, especially kung kakausapin po ng gobyerno natin yung mga personalidad po ng mga vlogger na may ingay. Nakatulad nga po nila Sas, lalo na si Sas, di ba? Si Mr. Sasot, si Banat Bay, tapos sino pa ba? Si Bobby Tiglaw. Nakikita ko sa mga post niya, medyo China narrative siya, di ba? Pati na rin po itong si yung nagtatrabaho sa Office of the Vice President ni Sara Duterte, si Tio Moreno. 'Di ba si pa pala, marami pa 'yan eh. Si Mark Lopez, yan. Ayan yung nagkakalat po ng China narratives eh.
So, once po kasi na kinausap po ng gobyerno itong mga may ingay po na to, mag-iingay po lalo yan. At sasabihin nila na pinagbabawalan sila ng gobyerno na magsalita. So ito medyo risky ito. Ewan ko lang kung anong diskarte ng gobyerno dito. Pero mga kababayan po kasi, ito lang kasi pinupunto natin dito. Oo, totoo yun. Totoo po talaga na meron po talaga tayong freedom of expression po dito sa Pilipinas. Pero syempre, meron pong kaakibat yan na responsibilidad. So, 'di ba? So, ito lang example lang ito mga ka-streetwise, no, yung isang nga pong kritiko ni Jinggoy is napakulong niya na dahil nag-post sa Facebook. Nabalita lang kanina ito. And then pagdating naman po dito po sa pro-China narratives, ang freedom of expression po kasi natin mga kababayan, ayan po ay dapat po ay pabor po sa Pilipinas. Kaya nga po merong freedom of expression para po ma-practice po natin yung malayang pamamahayag na pabor po sa sambayan ng Pilipino. Ganun na po kasi ka-basic yun eh. Kasi for example, tayong lahat, meron tayong freedom of expression. So kaya tayo nagsasalita kasi ito po yung paniniwala natin na papabor po sa Pilipinas at sa kababayan nating Pilipino. Pero pagdating po kasi sa China narratives at pinopromote ng mga individual na to, yung China narratives, hindi na po ito pabor sa sambayan ng Pilipino at saka sa Pilipinas. So papabor na po ito sa China. So in short mga ka-streetwise, kaya po tayo merong freedom of expression para po sa Pilipinas, para po mag-benefit po ang Pilipino at ang Pilipinas. Pero kung gagamitin po natin yung freedom of expression po natin para po maging pabor sa ibang bansa, may mali po talaga doon. So yun lang po mga kababayan, no? So kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito kay Jason sa so pakigamit na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.